Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig. Bago po tayo magsimula sa ating kwento, ay nais ko po muna kayong pasalamatan para sa inyong patuloy na pagsuporta sa aming channel. Naway patuloy niyo po kaming suportahan sa pamamagitan ng pakikinig pa sa aming mga future stories. At kung bago ka pa lamang po sa aming channel, nais po namin kayong anyayahan na mag-subscribe at making ng aming mga istorya. Maraming salamat po. Ang atin pong kwento ngayong araw ay nagmula kay Carla. Magandang araw. Tawagin niyo na lang akong Carla. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko habang isinusulat ko ito. Galit, takot, lungkot, baka lahat na. Matagal ko na tong kinimkim. Ayokong paniwalaan dati, pero ngayong matanda na ako, alam kong totoo ang nakita ko. Taong 2015, bumalik ako sa San Manuel, Capiz matapos ang halos 10 taon sa Maynila. Nagtrabaho ako bilang call center agent, pero napilitang umuwi dahil sa sunod-sunod na problema. Nawala ako sa trabaho, naiwan ako ng nobyo ko, at na-diagnose ang mama ko ng lupus. Wala akong choice, kundi umuwi. Doon ko ulit nakasama si Nanang Luring, ang pinsan ni Lola na tumayong pangalawang ina sa amin. Hindi siya tumanda, sa totoo lang. Noong bata ako, ganyan na ang itsura niya. Payat, tahimik, at parating nakaitim. Wala siyang asawa, wala ring anak. Pero mabait siya, lagi akong pinagluluto ng adobo o sinigang na may gabi. Pero habang tumatagal ako roon, napapansin kong iba si Nanang. Una ko tong narinig sa mga bata sa kanto. Sabi nila, huwag daw dumaan sa likod ng bahay ni Nanang tuwing 12:00 ng gabi. May naririnig daw silang pakpak at minsan may tunog ng babaeng umiiyak, pero wala namang tao. Isang gabi, umuwi ako ng late mula sa tindahan. Wala pang 10:00 noon pero madilim na. Sa likod ng bahay ni Nanang may nakita akong itim na anino sa bubong. Akala ko pusa. Pero nung sinilip ko ulit, wala na yung anino. Nandun na siya sa kabilang bubong. Parang lumilipat. Pinilit kong huwag pansinin, pero pagpasok ko sa kwarto ko, may amoy na hindi ko maipaliwanag. Hindi mabaho, hindi mabango. Amoy dugo, malansa. At may natagpo ang patay na manok sa likod ng bahay kinabukasan. Walang dugo, walang laman loob. Tinatawanan lang ito ng mga matatanda. Aswang yan, sabi ng kapitbahay. Baka si Luring, no? Sabay tawa. Pero hindi sila nagbibiro. Noong gabi ng Nobyembre 28, 2015, ilang araw bago magpasko, umulan ng malakas. May bata sa kabilang kanto ang nawawala. Nagising ako ng bandang 12:00 sa malalakas na yabag sa bubong. Hindi lang basta yabag, tunog ng mabibigat na pakpak. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto. Tahimik ang bahay. Si Nanang nasa sala, nakaupo. Hindi ko alam kung tulog siya o gising at nag-aantay. Pero ang nakakakilabot, nakangiti siya. Sa gilid ng ngiti niya, may dumadaloy na kulay pula, malapot, parang dugo. Kinabukasan, napansin kong sarado ang bodega ni Nanang sa likod ng bahay. Noon lang yun isinara. Karaniwan ay bukas ito. Nang wala si Nanang sinilip ko, sa ilalim ng mga lumang sako, may trapdoor. At doon ko natagpuan ang silid sa ilalim ng lupa. Hindi ito ordinaryong imbakan. May altar na may itim na krus. May garapon ng mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Mga kuko, balat ng ahas, buhok, at sa dingding may ukit na parang mukha ng halimaw. May mata, pero walang ilong at bibig. At ang pinakakinilabutan ako,
May larawan ng batang lalaki, pinilas mula sa dyaryo. Ang nawawalang bata. Tumakbo ako palabas. Sumuka ako sa dami ng kaba at takot. Halos maduling ako sa pag-iyak. Kinagabihan, nagtipo ng ilang matatanda. May binulong ang isa sa nanay ko. Kilala na yan si Luring noon pa. Matagal na naming alam. Pero hindi kami makialam. Buhay pa ang ina mo nung sinumpa si Luring. Bakit? Tanong ko. Tinanggihan niya ang alok ng paghihilom, pero tinanggap niya ang kapangyarihang kadiliman. Ginawang tagapagmana ng dugo at laman. Baka ang nawawalang bata, siya ang kumuha. Hindi na sila sumagot, pero ang mga mata nila puno ng takot. Nagising kami isang madaling araw sa iyak ni Nanang. Lumalabas siya sa kalsada, parang baliw. Umiiyak, tinatakpan ang muka. Sinasabi niya, hindi ko na sila makontrol, hindi ko na sila makontrol. At pagkatapos noon, tumigil siya. At mula sa likod niya, lumitaw ang mga pakpak na parang balat ng paniki. Tumilapon siya sa ere. Hindi ko alam kung totoo ang nakita ko. Pero kinabukasan, natagpuan siya sa gilid ng ilog, hubad, duguan, at wala ng malay. Buhay pa si Nanang ngayon. Nasa isang ospital sa Iloilo. Hindi na nagsasalita. Pero araw-araw, may nurse na nagsasabing gumigising siya tuwing 12:00 at binubulong ang tik, tik, tik. Hindi ko alam kung mapapatawad ko si Nanang o kung siya pa ba talaga si Nanang. Pero ito ang alam ko. Totoo ang aswang. Hindi lang sila nasa mga kwento. Minsan, nakaupo sila sa hapagkainan mo. Nagpapakain sa'yo. Nagtatawanan sa tabi mo. Hanggang sa isang gabi, marinig mo na lang ang pakpak sa bubong mo. Isang kwentong hindi malilimutan mula kay Carla. Isang paalala na kung minsan kung sino pa ang mga taong pinakamalapit sa atin ay siya pang may malaking sikreto. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Nua. Baka ikaw na ang susunod naming ilahad. Sapagkat sa bawat ulap may aninong nagmamasid. Huwag kang matulog agad. Baka naririto na siya sa likod mo. Subscribe for more true Pinoy horror stories. Tuwing gabi, sa ilalim ng ulap.